Okay, alam niyo mga kabayan, um, isang araw isang araw bago, yung huling press con ng PNP o ni Chief PNP tungkol sa kaso ni Alicia. Gabi yun, mga bandang ano, bandang 8:00 ng gabi, magla-livestream sana ako nun. Dito mismo sa station ko, tapos si Cory nandito rin na nanonood ng TikTok. Sabi ko sa kanya, may naamoy akong mabango, sabi ko. Naamoy mo ba yon? Tapos pinatanggal ko yung earphone. Sabi ko, Cory, may naamoy akong mabango. Sabi sa kanya, naamoy mo ba? Pabango ha, pabango perfume. Sabi ko. Sabi niya sa akin, tumingin lang sa akin, wala. So, di ako naman, sabi ko, hindi naman ako nagpabango, hindi ako nag-perfume. Ito yung may nagbigay nito sa akin nung burol ni Mima Alicia. Ano pangalan nito? Personal collection in the mood, green savage. Yan, hindi ko naman nagagamit. Nandito lang nakasarado. Noon ko na nga lang to binuksan nung isang gabi. Noon ko lang binuksan. Kasi yung naamoy ko, akala ko po natapon. Pero iba yung amoy. Sabi sa kanya, amoy ko pa bukas ako, ganyan. Sabi ko, hindi iba yung amoy, sabi ko sa kanya. So, nung gabi na nandito naman kinabukasan, na siguro mga alas 6 bago pumasok si Pink sa school, binanggit ko rin yun. Sabi ko, Pink, kanina, magla-live sana ako, pero may naamoy ako sa upuan ko na mabango habang nagre-ready ako ng live stream. Kaya lang di ko na tinuloy yung live stream ko. Inisip ko, sabi ko, kanino kayang pabango yun? Describe ko daw. Sabi ko, hindi naman ako mahilig magkaroon ng pangalan ng mga pabango kasi hindi ako gumagamit ng pabango. May allergic rhinitis ako. So eto na. Nung nakita ko sa GC namin, yun nga po, kahapon, nakita ko sa GC namin ni na Mami Pengo Philippines, yung post ni ilang dalawa sa kay Mima Alicia. Saka bigla ko ngayong naalala na amoy ko yan, yung pabango niyang yan, nung nakakapera na siya, nakakabili na siya ng pabango, mga gusto niya. And then, one time noon, mahilig yan maglagay rito ng pabango. Tapos dahil nga pandak yan, mahilig mang ganun yan. Mabango ba? Igaganon niya sa inyo. Amoyin mo nga, mabango ba? So, naamoy ko yan sa kanya noon bandang 2022. Doon ko yung naamoy sa kanya. Kaya nung nakita ko yung sa GC, bigla kong naamoy. Naalala ko yung naamoy ko nun. Sabi ko, shit. Eto na ngayon. Binasa ko yung laman ng GC. At yung mga analysis nilang dalawa. So, kinalkal ko na rin. Pinanood ko yung mga videos na pinakita ko sa inyo. Ay, grabe. Hanggang ngayon nangingilabutan ako. Saka sabi ko kay Cory, pinento ko na. Yung pabangong yun, naamoy ko yun kay Mima Alicia during 2022. So, nung nagkakasama kami nun sa Cali survey, pag siya ay lumuluwas dito at nakabili ng kung anong mga trip niya, lalo pagka pabango, mahilig yan, lalagay sa braso, papaamoy sa amin, mabango ba, gaganon-ganon pa yan Hindi ko lang kasi trip na singhot-singhotin dahil may allergic rhinitis ako dahil pagka ganyan, matitrigger yan, magsisipunin ako. Pero noon, naamoy ko yun. Sabi ko nga sabi nga ni Cory, nangihilabot ako. Kaya ngayon ko sa inyo ito kinukwento kasi hindi niya kayang tagalan yan. Natatakot talaga siya, nangingilabot siya. Kahit na wala kaming pamahiin na sinusunod, hindi kami naniniwala sa anumang pamahiin. Pero noon, pati siya mismo, nung binanggit ko nga, nangilabot siya. Sabi ko, alam ito ni Go Philippines na na may kakayanan ako na sa ganyan. Ang tawag doon, ESP. Yung mga ganon. Hindi KSP, ESP. Nalaman ako sa nanay ko.
Kaya hindi ako takot sa mga multo, mga ganun. Hindi ako takot. Mga engkanto, hindi ako takot. Sabi ko nga, nakikita ko na, hindi ko na nga nakikilala eh. Sabi ko, kung anong engkanto, impacto, ito ba sa nakikita ko lang yung itsura, hindi ako natatakot. Kasi I'm used to it na since bata pa ako. Sabi ko mukhang humihingi ito ng hustisya. Hindi siya satisfied marahil doon sa naging findings, lalo na nabaliktad siya. Tapos, nakita ko rin po sa post ng Birador, medyo matagal na rin pala yung post na yon, siguro nung nalibing na yata siya noon. Sa Siniolo ata yung may content noon na nagparamdam si Mima Alicia sa set ng Birador. Sabi ko, grabe, nakakapangilabot yung ano na yun. Sabi ko, ibig sabihin, sabi ko kay Kiori, nandito siya. Binibiro ko nga. Sabi ko, I'm sure nakita mo yung nangyari, nakaharap ka, nakita mo yung bumaril, kung sila ba talaga yung nahuli. Diba? At kako, sumanib ka nga muna kay Cory para pwede kitang talungin. Kaya tuloy ka takot kagabi bumaba. So, kasi binanggit ko na naman sa kanya. Hindi Birador, Bengador, sorry, Bengador. Ayun, si Raniolo. Hindi pala Birador, Bengador. Nasa isip ko yung Birador, yung bumaril kay Alicia. Kasi sabi nga sa inyo, dito sa pagbablog, ako yung siguro naging tatay-tatayan niya kasi kaedad yan ng panganay ko. 24 years old din yung panganay ko, babae. Nakita na rin sila noon, ni Tetek. Tapos, tawag dyan, ako ang naghikayat sa kanya na mag-YouTube kasi nga, bakit yung 4 na TikTok niya, yung mga nagsasabi na wala pang TikTok nung 2021, 2020, meron na 2017 po may TikTok na sa Pilipinas. Okay? Masyado lang na-boost yung paggamit ng TikTok nung magkaroon ng pandemic ng 2019. So, around 2020, nakikita ko na yung mga content si Alicia. Sometimes, kinukuha ko yung content niya. Pinapaalam ko rin. Yung una kong nakita kasi, nagulat ako, napakagaling na bata. Kaya lang, sabi ko, hindi pa sikat ang baba ng kanyang engagement dun sa TikTok. Tapos kalaunan, tinitingnan ko yung account niya hanggang sa paiba-iba. Hanggang sa nakaka-communicate ko na siya sa FB. Then, sabi ko sa kanya, wag ka mag-FB, mag-TikTok ka. Gamitin mo ang FB, pamparami lang ng followers, subscribers, pati ang TikTok. Huwag ka magpo-post ng full video mo o hindi. Follow me on YouTube, click the link, yan for the full video. Ganon, para ma-drive mo sila doon. Kasi sa YouTube, malaki ang kita. Kasi nakita ko yung, at the time, 40,000 pa lang ang sinahod ko na, pakasaya ko na. Pinapakita ko sa kanya yung dashboard. Tapos naiinggit siya. Malaki nang magagawa niyan sa amin, Kuya JDB, sabi niya. Kasi dito, alam mo, pati yung kinakain nila sa bahay nila ro sa bundok. Lahat yun, alam ko, kinukwento niya sa akin. Sabi ko, magbabago ang buhay mo. Be good on vlogging, marunong kang mag-English. Sabi ko sa kanya, do it. Kaya kung inyong napansin, ang gamit niya ay Mima Alicia. Mima Alicia comments, 'di ba? And I'm JDB comments. Sabi nga nung isang nakapuna diyan na subscriber, anak mo. Paano naging anak nung makita ko na may comments ng buntot din. 'Yon. So yung gano'n ang naging influence sa kanya. Sabi ko kasi nakita ko yung background mo sa isang content mo na yung poste ng bahay niyo nasa tubig. Yun pala sa isla sila nakatira. Kaya sabi ko, kakaawa naman kayo. Kasi ang hirap ng ganyan, paano pagka malakas ang ulan? Di ba? Malakas ang bagyo. Di yari kayo kako. So, sabi ko, nakakaawa naman ang lagay nyo. Pwede namang mabago yung buhay nyo. Pero nung time na yon, may tumutulong sa kanila ata nun, na kasi nag-aaral siya. Pero tumigil siya nun ng second year college na Navy English. Yun.
Isa rin hindi ko makalimutan, nung may pera na siya, nagkukuha na siya ng mga sangla, ng mga new gun, sinasabi ko, gawin mo, kasi 50K eh. Sabi niya, kaya GDB, isang sahuran ko lang. Tapos may pangkain pa kaming matitira. Sabi ko, wag kang maging buwaya. Okay lang kumita ka ng pera, pero wag kang maging buwaya. Sinangla sa'yo yan kasi gipit sila. Hindi nila gustong mawala yan sa'yo. Kung hindi nila ibibenta sa'yo, ang gawin mo, let's say sabihin natin, straight 5 years, sa'yo yan. Lahat ng kita dyan, sa'yo. Ngayon, kung gusto nilang magtrabaho sa'yo at wala ng pagkakakitaan, i-hire mo sila, magkaroon kayo ng profit sharing. So sila na yung magkakalinga doon. And then let's say, sabihin natin, bawim-bawi ka na sa 50 mil mo in 5 years. Ibalik mo na ng kusang loob yan sa kanila. Sabi ko sa kanya, sabi niya, gagawin ko yan, Sir JDB. Kasi katulad ko rin silang mga hirap sa buhay, pinagdaanan ko ang kalagayan nila. Doon nag-alaga siya ng babuyan, nagkaroon siya ng una niyang nabiling property, parang sa bayan. Bayan nga, tama, sa bayan. Pinaayos niya yon. Hindi ko lang alam kung yun ang ginastos niya ng 4.7 million. Nagawa naman niya, malaki naman ang nagawa niya sa pamilya niya. Kaya lang, nung lumipas na ngayong mga panahon, mas mahaba ang panahon kasi na hindi na kami nagkakasama. Kasi sumikat na, gano'n. Ibig sabihin, kayang-kaya niya na. Pero may mga events katulad nito. Ito yung press conference ng PCSO General Manager na magsampa ng kaso laban kay Maharlika. So diyan kami uli-uli nagkasama-sama. Tapos kwentuhan saglit, gano'n, kamustahan. Yun lang. So uwian na. Grabe, no? Di ko kalain. Sabi ko kung talagang kung talagang nandito ka, ang presensya mo sa bahay namin, magpakita ka na lang, bakit hindi pa? Hindi naman ako matatakot, sabi ko. Para nakakausap, gano'n. Sana ma-resolve ng maayos yung kaso ni Mima Alicia. Hindi ito mauwi lamang sa basta may nasampahan ng kaso, di ba? Hindi naman natin sigurado kung anong magiging kahihinatnan nito. Dapat sana ay tuluyan ito na maaresto yung mga sinasabi nila na 6 pa na mga masterminds. No, diyan sa nangyari na yan. At malinawin ng PNP, bakit nila nasabi na may 6 pa bukod doon, na may iba pa bukod doon sa dalawang partners na sinampahanan nila ng kaso. At sino-sino ang mga taong ito. Hindi yung isasarado na lamang na sila na lamang ang nagsasabi na natukoy nila, nakilala nila. Diba? Baka nga ang pamilya nito ay hindi rin niya kilala. Hindi rin nila nalaman kung anong pangalan ng mga taong yun. Okay? Alright, so mga kabayan, nagparamdam sa Sir JDB, di mapakali ang kanyang kaluluwa dahil dissatisfied sa nangyari sa kaso. Yun nga rin po ang aking iniisip eh. Nagkakalistory pa kayo nung nag-uumpisa pa lamang. Lagi din nasa Comelec noon, nasubaybayan din namin siya dahil sa inyo. Nila Kaka-George, di ba? Nangarap lang yung bata para sa kaginawa ng pamilya na pahamak. Okay, so, teka. Ang sabi sa Biblia, walang namamatay na nakakabalik kundi kinagaya ng diablo. Kaya huwag niyo pong hamunin, magpakita instead. Itaboy niyo at maniwala kayo sa salita ng Diyos. Naniniwala ako sa salita ng Diyos. Yeah, hopefully mabawi lahat ng nawala kay Mima. Tinakasama dapat panagutin din. Hindi ko naman po masabi na dapat panagutin yung partner niya. Pero dapat po rito ay makuhaan ito ng yung sagot niya, yung masasabi niya rin sa nangyari. Kasi imposibleng walang alam ito, imposibleng kasi sobrang in love sa kanya itong bruhang to, si Alicia. Imposible po na walang naikukwento ito si Alicia sa kanya. Yan. At palagay ko kaya nga rin po bumili ito ng kotse nila
Kasi binili po yung coaching yun sa Samar, tapos bit-bit nila rin pagpunta rito. Sipin nyo yun, mangungutang yun, ganun kalaki pera nun. Ang laki ng monthly na kinikita nun, no, daan-daang libo. Ginawa niya yan para siguro magamit na for security reason. Kasi dati, nung wala pa yung kotse, umaangkas lang yan sa motorsiklo. As in, angkas. O kaya, joyride, ganun. Ganun lang ginagawa ni Alicia pag may mga lakad kami. Isipin mo, pag kinakapagbaba, ganun, kinakatakutan niya rin yun, seguridad niya. Kaya yan, isa sa pangarap niya, yung sasakyan. Kaya dapat talaga rin, may salita rin tayo naririnig doon sa kanyang boyfriend. At maimbestigahan din ang malaliman. Tsaka yung aligasyon na pinukulong siya doon sa tirahan nila kasi nga pinapadlock. Alis yung lalaki, nilakad raw, tapos siya maiiwan doon sa bahay. Di ba? So dapat, dapat na rin yun. Titignan din yun. Saan siya pumupunta? Bakit niya hindi pinapadlock? O, paano kung magkasunog? Di ba? Dapat talaga maimbestigahan. Ang mga kakilala ni Alicia, mga kaibigan niya, mga circle of friends niya, yung close sa kanya, ngayon, imposible na wala itong nakukwentuhan. So dapat kung meron silang nalalaman din, magsabi din siya. So hindi lang naman mga vloggers ang kaibigan ni Alicia, may iba pa . So dapat magkwento rin sila kung ano yung nalalaman nila. Kaya lang sana, wag naman i-disclose ang kanilang identity. Ang mahirap, di ba, baka protektado yung identity ng mga salarin, o yung masterminds, tapos yung mga may mga naibigay na impormasyon, sila naman yung ma-identify in public. Mali-baliktad naman yun. Okay? So sige po, nood na po tayo ng impeachment. Maraming salamat sa inyong lahat at kita-kits po ulit tayo. Mamayang hapon. Bye, years!